Good morning guys! Welcome sa ating little channel. Ayun, ako po si Myra na nakapunta dito sa US gamit ang K1 Fiancé Visa. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kung papaano ba natin malalaman ang ating case number or kung papaano ba tayo magpa-public inquiry para malaman ang ating case number na manggagaling kay NVC. Ayun. Pag nagustuhan nyo po ang ating video, baka naman po pa-like, share, comment, at pa-subscribe naman para mas lalong lumaki ang ating channel. Thank you guys! Hello guys! Kung tayo ay approved na, meron na tayong NOA 2, ang sunod nating gagawin ay mag-public inquiry. 3 weeks to 1 month na wala pa tayong natatanggap na case number galing kay NVC, tayo po ay mag-public inquiry na para malaman natin ang ating case number. Ganito lang po mag-send ng NVC public inquiry. Yun. Search lang po natin ang public inquiry. Yun. Meron na po tayo public inquiry NVC. Click natin yan. Ayun, makikita natin dito yung US Department of State.gov Public Inquiry Form. So, click lang natin itong Public Inquiry Form. Yan. Ito po yung site, travel.state.gov Public Inquiry Form. So, nasa sayo po kung babasahin nyo po itong Public Inquiry Form. Yan. Dito po sa mga box, ito po yung ating fill upan. So, NVC case number or USCIS receipt number. So, kung ang iyong service center ay California katulad ko, ilagay lang po natin dito yung WEC tapos yung number, ayan. So, itong WEC or receipt number natin ay hindi po ito atin. So, gumawa lang po tayo. So, ang next ay principal applicants, full name. So, si principal applicants po ay si beneficiary. So, ilagay lang natin yung pangalan ni beneficiary. Yan. Kailangan yung full name ang ilalagay. Ang sumunod naman ay principal applicants, date of birth. So, ilagay lang po natin ang birthday. Yan. So, dito sa month, click lang natin yan. So, pili ka lang kung ano ang month mo. Then, dito sa year, pili ka lang din kung anong year mo. Then, dito sa day, yan. So, ito po ay hindi natin birthday. So, gumawa lang tayo para mayroon tayong guide. So, akyat natin ng konti. Yon. Ang sumunod ay petitioner's full name. So, ilagay natin yung pangalan ni petitioner or ni fiancé. Then, who are you? Ayan. Dito naman, ang ilalagay natin dito ay kung sino ang nag-public inquiry or yung kumukuha ng public inquiry. So, click lang natin yan. So, lalabas dito, petitioner, principal applicants, attorney of record, or other. So, siyempre kung si petitioner ang nag-public inquiry, click lang natin si petitioner. Pero dahil si principal applicant ang nag-public inquiry, click natin si principal applicant. Yon. Next is your email address. Dito naman, kahit kaninong email address ang ilagay natin dito, basta't active ay pwede po. Pwedeng kay petitioner, pwede kay beneficiary. Tandaan lang po natin na kung kaninong email address ang inilagay natin dito, doon magre-reply si NVC. Then, next, akyat natin ng konti. Next naman ay enter your inquiry below. So, kung ano ang kailangan natin kay NVC, yun ang ilalagay natin dito. Tayo, ang kailangan natin kay NVC ay yung malaman ang ating case number. So, ang ilalagay natin dito ay I wanna know. My case number. Yan. Kahit ano naman ang ilagay nyo dito,
kayo na ang bahala. Huwag nyo na lang pong pansinin ang aking English. So, siyempre, mag-place tayo. Yun, ngangalimutan. Yan. Then, ang sumunod ay ito. CAPTCHA validation. So, I'm not a robot. Ang gawin lang natin dito ay i-click natin to para magkaroon ng check. Then, after nyan, is-click natin yung submit. Yon. 2 to 3 days, pwedeng mag-reply sa inyo si NVC at matatanggap nyo yon doon sa email na inilagay nyo dito sa email address. Yon. Sana ay makatulong itong aking video sa lahat ng pa-process ng Q1 visa or ng anumang visa. Yon. Good luck, guys!